Pas na Biyernes ay nakita po natin mga kapatid yung pagsasalarawan ng pagkapako ng ating Panginoon Yesus sa krus ng Kalbaryo. Marami po tayong nakita pero ngayon po ay malalaman natin yung katotohanan, yung biblical na naganap ayon po sa kasaysayan. At isa-isahin po natin lahat ng pagdurusa ng ating Panginoon Yesus bago pa siya naipako sa krus. Kaya pagkatapos po ng ating mensahe, matitiyak po sa inyo, magkakaroon tayo ng panibagong pananaw. Magkakaroon po tayo ng panibagong pakiramdam na hindi natin babaliwalain o para po bang pangkaraniwan lang yung naganap na pagdurusa. Kaya makinig po tayong maigi. Tayo po yung magpasimula. Sinabi po sa Isaiah 53, talatang 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Sa Matandang Tipan, 2 aklat, 2 buong kapitulo ang naglalarawan ng mahalagang gawain ng ating Panginoon Yesus. Yung buo pong Isaiah 53 ay tumutukoy po sa naganap sa Kalbaryo. Kung tawagin po ito, the Calvary of the Old Testament. Pag pinag-aralan naman po natin yung isang talata o isang kapitulo, awit 22 ay lumalarawan naman po ito sa tinatawag po ating crucifixion o pagkapako ng ating Panginoon Yesus. Ito po ay mga propesiya na naglalaman ng mga ginawa at magaganap sa ating Panginoon Yesus kung paano niya tutubusin ang ating kasalanan. Mayroon pong 38 propesiya na tinupad si Jesus sa loob lamang ng isang araw nang siya'y mapako sa krus. Tinalakay po natin noong nakalipas na linggo yung 12 na tinupad ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, tingnan po natin yung panibagong anggulo kung saan bibigyan po natin ng pansin at diin yung mismong mga pagdurusa na kanyang naranasan. Kung gaano ba talaga ito kahirap. At aalamin din po natin yung paraan kung paano si Jesus ginampanan yung pagtubos sa ating pong kasalanan. Simulan po natin. So una, ang pagpawis ng dugo sa Getsemani. Sa ngayon po dito, sa Lucas 22, talatang 44, at nang siya'y nanlulumo, ay nanalangin siya ng lalong maningas, at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsitulo o nagsisitulo sa lupa. Noong pong hindi pa gaano moderno ang ating pong medisina, ang sabi po ng mga doktor, hindi totoo yung naganap na yun, wala namang ganyang nangyayari. Ayaw po nilang paniwalaan. Subalit ngayong moderno na ang ating medisina, bagamat napakadalang po ng mga pangyayari na mga ganito na hahalo sa pawis mo at lalabas yung dugo. Ito po yung natuklasan nila at pinangalanan po ito na hematidrosis. Ano pong ibig sabihin? Pumuputok ang maliit na ugat o blood vessel o capillaries sa paligid ng sweat glands, yung daanan po ng pawis, kaya naghahalo po ang dugo at pawis na lumalabas sa katawan. Maging sa siyensya, sinasabi po nila ito ay isang misteryo sapagkat hindi nila ito pa lubusan talagang naunawaan sapagkat napakadalang ng mga tao sa kasaysayan po natin na moderno na nakikita po na merong ganitong mga pangyayari. Karaniwan po sa mukha, sa mata, sa noo, hindi ko na po inilagay. Marami po ako nakitang mga larawan sa internet. Pero ito lang po yung gusto kong makita ninyo na bakit ito nagaganap. Nagaganap po ito kapag ang isang tao ay dumaraan sa isang napakatindi na stress. Sobrang lungkot, sobrang takot, sobrang pag-aalala. Sinabi nga po na yung pong lahat ng uri ng negatibong emosyon, galit, takot, lungkot, pangungulila, iba't ibang mga negatibo,
ay nagdudulot ng 26 na uri ng sakit sa ating katawan. Kung tawagin po ito ay psychosomatic illness, the disease of the body that originates from the mind. Kaya yung pong laging magagalitin, matatakutin, mapag-alala, laging stress, marami pong nagiging side effect sa kalusugan po natin yan. Kaya dahil po doon sa alam ng Panginoong Yesus, yung magaganap sa krus ng Kalbaryo, labis po siyang nalungkot. Bagaman, ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung pong mga pisikal na pagdurusa ng ating Panginoong Jesucristo, subalit hindi po yun lamang yung iniisip ni Jesus na mararanasan niyang paghihirap, kaya siya sobrang nalulungkot. Ang tunay po na kanyang dinaramdam ay yung ipaparusa ng Diyos Ama sa kanyang katawan yung kasalanan ng buong sanlibutan. Na sa kauna-unahang pagkakataon siya mapapawalay sa Ama sapagkat yung kasalanan ay pinataw sa kanya at yung kaparusahan na nakalaan para sa atin. Katunayan, wala ho tayong pwedeng paliwanag na pwedeng sabihin o gawin kung paano yung hirap, yung sakit, yung bigat na naranasan ng Panginoon Hesus sa punto na inihatol ng Diyos Ama sa kanya yung kasalanan ng tao. Kaya po siya nagpawis ng dugo. Ilang cases lang po ito sa kasaysayan natin na may mga nagaganap na ganito. Pangalawa, ang paglalatigo sa katawan ni Jesus. Matapos po siyang manalangin sa halaman ng Getsemani kasama si Pedro, si Santiago at si Juan, ito na nga po yung panahon na siya nagpawis ng dugo. Dumating po si Judas kasama yung mga alagad ng mga saserdote at mga Romano at siya po ay hinuli. At pagkatapos po siya po nilitis ng madaling araw at pagkatapos pinasimulan po siyang pahirapan. At ang unang paghihirap ay yung paglalatigo. Sa Juan 19:1, nang magkagayon nga'y tiningnan ni Pilato si Jesus at siya'y hinampas. So ano po ba ang ibig sabihin ng hinampas na ito? Sa Romano, ito po'y tinatawag na flagrum. Latigo na may buto o matalim na simang bakal sa dulo nito. So ano pong itsura? So ito pong unang nakikita nating larawan ay larawan po ito ng mga buto na pasag na ipinagitan po sa mga tali po na ito na pag tumama sa balat mo, kukuti. Babasagin po yung mga blood vessels, mabibiyak po, magkakaroon po tinatawag na laceration. Ito naman po yung tinatawag na metal flagrum. Sa bawat dulo ay mayroon pong bakal na matitigas na mayroon po siyang parang hook, yung para po panghuli ng isda. Sima. Kaya po pagka ito ay nilatay sa iyo at naharap sa iyo yung pinakasima, papasok doon sa laman at pagka hinatak, mapupunit po talaga yung kalamnan mo. Meron po akong nakita na isang pagsasadula kung ano yung dinanas ni Jesus sa isang video. Meron po silang kinuha na karne ng baboy, buo yung baboy na nakabitin at pinalo po nitong ganitong uri ng pamalo at pagkatapos in-examine ng mga doktor, yung mga tinatawag ng mga forensic doctor na pinag-aaralan yung mga sugat, nakita po nila, minsan lumalabas na yung buto nung mismong tinamaan. At minsan meron pong doon sa mismong karne, may bali yung buto. So ganun kahirap, ganun karindi. At sa mga Israelita, meron po silang tinatawag na parusa ng paglalatigo. Pero wala pong sima, wala pong buto ng hayop na basag. At ito po ay may bilang na 4 na po na palo. Pinakamarami po ito.
Kaya karaniwan ang ginagawa sa pagka mga Hudyo, sa parusa ng mga Hudyo, ito po ay ginagawa po ng 39 times lamang. Pero sa mga Romano, wala pong eksaktong bilang. Hanggat nakikita nilang malakas pa, hanggat nakikita nilang kaya pa, papaluin nila yan. So magkabila po habang nakatali yung pinaparusahan sa isang poste, magkabila po yung sundalong Romano na pumapalo po na ganyan. Kaya kung iisipin natin, kung sa tig-30 palo na lang, ilan bang ano nito? Ilan bang bulitas na yan? So 10. So sa 300 na sugat. Hindi naman po natin alam yung eksakto kasi wala po silang talagang takdang bilang na inilalagay. Kung gaano karami yung ipapalo sa katawan. So ito po yung sa movie na The Passion of the Christ. Yan, pinapakita po yung gagawin sa ating Panginoon Jesucristo. So karamihan po nung nakikita natin, may konti lang mga sugat-sugat, di po ba yung mga statue, mga painting. Konti-konti lang. Pero ang katutunayan, yung mismong paglalarawan sa Isaiah 53 ay sinasabi, halos hindi mo na siya makilala sa dami ng sugat, pasa, bukol, at hiwa sa kanyang katawan. Ito po yung sinasabi ko, pansinin ninyo. Ayan, yung pagpalo niya, kumakapit. Kaya pag hinata, kasama po na hihiwa-hiwalay po yung kalamnan. So ganyan po yung hirap. At maraming beses po ito. Kaya hindi pa siya pinapako sa krus, ramdam na. Katunayan, doon po sa mga binasa ko pinag-aralan, may mga pangyayari na hindi na nga po umaabot sa pagkapako sa krus. Yung biktima na parurusahan, doon pa lang namamatay na. So ganyan po kahirap yung dinanas ng Panginoon, pero hindi po siya nagbuka ng bibig. Nagalit, nagparusa, o nagsisi. Bakit ko ba nagampanan ito? So ito po ay dinanas ng Panginoong Hesus sa kamay po ng mga tao na nais po niyang iligtas. Sa medical science, tinatawag po yung pangyayari dahil pag po yung mga blood vessel po ay naputol, ito po ay magtutuloy-tuloy na dumugo, hindi po hihinto. At bakit ito hindi hihinto? Sasabihin ko po sa inyo, mayroon po ako nakita nung nakabantay po ako sa kapatid ko sa Premier Hospital, sa ICU, sinugod po yung isang babae na napakaganda po ng babae, maputi, nasa gasaan daw po ng jeep, ng kotse. Nilagyan po siya nung panghinga, hindi ko po alam kung anong tawag doon. Yung ambubag, pinipindot na gano'n. Marami po siyang tama yung mga bubog. Tuwing pipindutin po ito, natural, titibok yung puso mo, yung may hangin na lumalabas po yung dugo, tuwing pipindutin na gano'n. Sa mukha niya, nakikita. Gano'n po karindi. So ito po yung hypovolemic siya kung tawagin, malubhang kondisyon ng pagkawala ng napakaraming dugo sa katawan. So alam po natin mga kapatid, pagka 40% ng dugo sa katawan mo ay nawala, mamamatay ka. Marami pong namatay sa aksidente, sa digmaan, hindi dahil sa lala ng tama, kundi dahil sa maraming dugo ang nawala sa kanila. At pagka dumanas po kayo tinatawag na hypovolemic shock, ito po yung mga mangyayari, bumababa yung blood pressure. Bakit? Konti na lang itutulak na dugo dahil lumabas na sa katawan. Kumihina ang daloy ng dugo sa organ. Nagkukulang ng oxygen supply sa utak mo at saka sa puso mo. At maaaring bumagsak ang organ sa katawan. So nakikita po natin ang pipinitensya
Mababaw lang yun. Konti lang yun. Kahit sabihin natin 10 times, 20 times na hirap o dagdag na sugat gawin po nila, hindi ho aabot o mangangalahati dun sa naranasan ng ating Panginoon sa aktwal na paglatigo sa Kanya sa panahon na yun. So, ganyan po kahirap. So, susunod ang pagsuot ng koronang tinik. Sa Mateo 27 at 29, at sila ay nangagkama-kama ng isang putong na tinik at ipinutong sa kanyang ulo. At sila'y nagsiluhod sa harap niya at siya'y kanilang niliba na nagsisipagsabi, "Magalak, hari ng mga Hudyo." Sa talatang 30, at siya'y kanilang niraan at kinuha nila ang tambo at sinaktan siya sa ulo. Ano pong ibig sabihin? Matapos mong isuot yung koronang tinik, pinalo siya sa ulo. Anong ibig sabihin? Lalong madidiin yung tinik dun sa kalamnan ng kanyang ulo. Naranasan na nating matinik. Dito nga, lalo na po sa neko ko, di po ba? Yung halos hindi mo na makita yung tinik. Pero hindi ka mapakali. Kaprasong-kapraso lang. Kaya nga meron po tayong tinatawag na sugat sa kalingkingan, damdamin ng buong katawan. Hindi ka mapakali sa sobrang liit na yun. Nasasaktan ka. Sa ulo mo pa. Hindi lang naman 5, hindi lang naman 10, hindi lang naman 20 yung nakabaon sa'yo. At ang hirap po nito, ipinalo pa sa'yo. Ang koronang tinik na nalalaman po natin, nakikita natin sa larawan, ay kakaiba doon sa tunay na nagaganap. So ayon po sa aking pagsaliksik, ito pong halaman na ito na matatagpuan po sa Israel ay si Cyprus spina Christi. Nang ibig po sabihin, kilala na Christ thorn. So sinasabi ng mga Israelita, ito yung klase nung ginamit na pangkoronang tinik para sa ating Panginoon Jesucristo. So matibay po siya, madali po siyang ribbon sa Tagalog. Ibaluktot para po masala-sala, maikot po, at madali po siyang hubugin. So ito po yung karaniwang nakikita natin at pinakita po sa pelikula. Pero marami pong mga Bible scholars at mga Jew mismo na nagsasabi, hindi lang ito sa tagliran na para bang pinaganda. Alam po ba kung ano itsura? Hindi po corona na nakapaikot sa ulo mo, sa gilid, kundi para po siyang helmet. So yan po yung mas malamang na itsura nung dinanas ni Jesus nang siya'y putungan ng koronang tinik. Anong oras po ito? Nasa 9:00 ng umaga. O wala pa po, mga 8:00 po ito ng umaga. Isang tinik lang. Siguradong maghapon mong iindahin. Marami. Kaya kung isipin po natin, ano magiging epekto nito, yung marami nararamdaman mo. Nakakaranas po tayong sakit ng ngipin, di ba? Isang sakit lang ng ngipin, hindi na tayo mapakali. Pero ito po, gaano kahirap to. Pero tinis po ng Panginoon, alang-alang sa atin. Pangapat, ang pagpasa ni Jesus sa krus. Sa Juan 19, talatang 17, kinuha nga nila si Jesus at siya ay lumabas na, pasan niya ang krus hanggang sa dakong tinatawag na dako ng bungo, na sa wikang Hebreyo ay tinatawag na Golgota. Bakit po ito Golgota? Kasi doon po mismo sa pinagpakuan ng ating Panginoon Jesus kung saan tinirik yung kanyang krus, matarik po yung lugar at pag nando kayo sa harap, makikita nyo, pag tumingin kayo sa krus, ito pong ilalim na ito ay mayroon pong malaking 3 butas at yung hugis ay halos para talagang bungo ng tao. Kaya tinatawag po yan ng Golgota.
sa matandang tipan nang ialay ni Abraham si Isaac, na sinabi ng Panginoon, dadalhin ko siya sa bundok ng Moriah. Yung pong Golgotha na yon ay bahagi po ng bundok ng Moriah. Kaya ako po naniniwala kung saan mismo itinirik ni Abraham yung altar kung saan si Isaac ay papatayin, ay doon mismo itinirik ang krus ng ating pong Panginoong Jesucristo. Hindi po isang aksidente yung naganap kay Isaac at kay Abraham o nagkataon lang. Yun ay isang disenyo ng Diyos na pinapakita si Abraham na naglalarawan ng Diyos Ama na hahatol sa kanyang anak. At si Isaac ay lumalarawan sa Panginoong Jesucristo na voluntaryong ibinibigay yung kanyang buhay para sumunod sa magulang o sa kanyang ama. Doon nga pong dinadala ni Isaac yung pong mga kahoy na panggatong para sa kanyang katawan na susunugin niya. Sabi po niya sa kanyang ama na si Abraham, sabi niya, Ama, dala mo yung punyal, dala mo yung apoy, dala ko yung kahoy, pero nasaan yung handog na susunugin? Yung pong kordero. Sabi po ni Abraham, Jehovah Jireh. Ito po ay salitang Hebreo ng ibig sabihin, ang Diyos ay magkakaloob. The Lord will provide. Ama, nasan yung handog? Ito po ay naganap 2,000 taon bago isilang ang Panginoong Hesus. At nang si Jesus ay magpapasimula sa ministeryo, ipinakilala po siya ni Juan de Bautista habang si Juan ay nagbabautismo sa Ilog Jordan. Nang dumarating si Jesus, ang sabi po nitong si Juan de Bautista, narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yung tanong ni Isaac, sinagot ni Juan de Bautista. Patungkol po sa pagdurusa ng ating Panginoon. So yung pong salitang krus sa Griego ay salita pong stauros. Ibig sabihin, tikin, krus, poste. Dalawa rin po ang sinasabi ng mga Bible scholars, mga archaeologists patungkol po dito, sapagkat maraming uri ng krus na ginagamit yung mga Romano sa pagpapapako. Meron pong X, nakabuka yung kamay, na parang Y, tapos nakabuka rin yung paa. Merong pole, yung diretso lang po, kung saan sinasabi ng maraming mga Bible scholars, ang pagkapako ng Panginoon ay hindi po pa letter T, kundi pa ganito. So, pansinin po natin, meron po sa akin minsan nagtanong, mga mahilig sa mga pagdidiskusyonan ng mga katanungan. Ang sabi sa akin, tatanungin kita, anong kahoy ang ginamit ng si Jesus ipako sa krus? Wala naman po sinasabi sa Bible. Sabi ko, kahit alam po natin yun, kung di natin alam yung daan ng kaligtasan, wala namang sikti yun. Kasi ang gusto niya, magaling siya. Marami siyang alam. Pero ang katotohanan, sabi po dito, ang krus ay maaaring puno ng cedar, acacia, pine tree, o olive tree. Kasi ito po, pwedeng gawin lahat ito na krus. Bagamat hindi tinukoy mismo sa Bible kung ano yung puno, pero hindi naman po yun ang mahalaga eh. Binabanggit ko lang po sa inyo dahil para magkaroon tayo ng ideya, kung merong bigla sa inyo magtanong, kagaya ng tanong sa akin, meron tayong isasagot. Pero hindi po ito mahalaga kung anong klase ng punong kahoy. Bagamat ngayon, sa atin po, yung mga tinatawag crucifix sa hikaw, sa kwintas, ginagawa po nating ornament, pero may tanong lang po ako mga kapatid Kung halimbawa ba si Jesus ay pinatay sa pamagitan ng lethal injection, gagawin kaya natin na yung injection ng ating pinaka-pendant? O kung siya pinatay sa electric chair, maglalagay ba tayo ng electric chair na pendant? So yung krus, hindi ho banal. Tandaan po natin yan. At sa mga pelikulang napanood natin nung araw at napapaniwala tayo na yung krus ay mayroong taglay na kapangyarihan na nagpapalayas ng masamang spirito.
At pagka itinutok mo yung krus kay Dracula, si Dracula ay malulusaw. Eh wala hong kapangyarihan yung krus. Hindi po banal yung krus. Ang napako sa krus, yun po yung banal, yun po yung may kapangyarihan. Bagamat karamihan pa rin ang nakikita natin sa krus ay merong Jesus na nakapako ron, yung sinasamba po nating Jesus, wala na sa krus. Wala rin po siya sa libingan. Siya'y nagbangon at nasa kalangitan po ngayon. Dahil siya'y nagtagumpay. Hindi po natin sinasamba ang Jesus na hanggang ngayon nakapako sa krus. Wala na po siya. Sinasabi po na ang krus ay nasa 30 hanggang 50 kilo ang timbang. So, sa bumubuhat ng isang kaban na bigas o ng palay, yan po ay nasa 50 kilos. Gaano kalayo yung distansya na pinagdala ni Jesus mula sa tinatawag na pretorio hanggang doon po sa Golgota. Sabi po dito, umaabot po sa 600 hanggang 800 metro o kulang 1 kilometro. Kaya lang, hindi po ito patag. May konting pababa, may konting patag, may konting pataas, at may mga liko. Kung sasabihin natin, malapit lang pala. Kung ikaw ay walang sugat, wala kang dinaramdam na anumang sakit sa katawan mo, wala hong problema yan. Simple lang yan. Kahit tayo, kaya natin gawin yon. Pero yung naramdaman ng Panginoon sa buong magdamag, yung mental pressure po niya, yung latigo sa kanyang katawan hanggang tagliran, nagpahina po sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko nga sa inyo, yung iba, hindi na nga umaabot sa krus, namamatay na. Kaya mahirap po yung panahon na yon. So ang krus ay ginagamit sa pagpaparusa sa kriminal. Ang krus ay yung pinakamarahas na pagpaparusa na ginagawa ng mga Romano. Subalit ito pong parusa na ito, hindi po talaga nagsimula sa mga Romano. Nagsimula pa po ito 5,000 taon bago pa dumating ang mga Romano. Ginagawa na po itong paraan ng pagparusa sa mga tao. So tinatawag din po ang pagpapako sa krus na pinakamalupit at pinakamasakit na parusa. Sa English, meron po tayong tinatawag na excruciating pain. Kung bigyan lang natin ng kahulugan, napakasakit ito, napakasakit na nararamdaman ko. Yun lang po yung masasabi natin. Pero ito palang salita na itong excruciating pain, galing po sa salitang Latin na excruciatus. Galing po sa salitang ex, galing sa o nagmula sa, at yung crux ay salitang krus. Ibig sabihin, galing sa pagpako o pagkapako sa krus. Ibig sabihin, yung nararamdaman mo, para kang ipinako sa krus sa sobrang sakit. Kasi yun na po yung pinakamataas, pinakamahirap na uri ng karamdaman o sakit na pwedeng maranasan ng isang tao. At pinakamatagal. Kaya kung papipiliin ka, at ikay papatayin, barilin nyo na lang ako. Kesa ipako sa krus. Masakit at mahirap ang malunod. Pero yung lunod, 1 minuto lang yun. 2, pinakamatagal. 2 minuto ka lang magdudusa. Pero ito, gusto mo nang mamatay, pero hindi ka pa mamamatay. Walang segundo o millisecond na hindi mo nararamdaman yung sakit. Simula ulo, kamay, katawan, at yung paa. Sa hirap. Tiniis po lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Ang krus patungo sa Golgota. Pinilit si Simon na taga-Cyrene o Cyrene na tumulong. Sa Marcos 15:21, Lucas 23:26, ang sabi po ganito,
At kanilang pinilit ang isang nagdaraan, si Simon na taga Cirene, upang pasanin niya ang krus. At nang siya kanyang dalhin, ay kanilang pinigil ang isang Simong taga Cirene na nanggaling sa bukid at ipinasan sa kanya ang krus upang dalhin sa likuran ni Jesus. Bakit po pinatulungan ng mga Romano si Jesus? Nakita nila baka hindi umabot, dito pa lang mamatay na. So, bagamat hindi sinabi kung gaano kahaba yung kanyang pagpasan, pero ito po ay hindi voluntaryo. Sabi, pinilit. Doon po sa isang talata sa Biblia, sabi, siya'y hinuli para pasanin yung krus. Tanong, may kasalanan ba yung tao? Wala. Pero ganun po talaga sa batas ng mga Romano. Pagka nakursunadahan ka, yayariin ka. Katunayan, kahit po sa Iran, ganyan din. Marami po akong mga nabasa ng mga testimonya at mga isinararawan po yung mga iba't ibang mga taong pinarusahan na hindi naman dapat parusahan ng pagpugot o pagbitay, pero pinarusahan nila. Kasi sila'y nasa posisyon ng kapangyarihan, kaya kung anong gusto nilang gawin sa sibilyan, magagawa nila. Hindi ka nagsuot, babae ka, tinanggal mo yung sa publiko, itakip mo sa ulo, pugot ulo. Nagprotesta ka laban sa pamahalaan, pugot ulo. Ipinakita mo sa madla na ikaw ay Kristiyano, pugot ulo. Ganun po sila. Persahan yung pananampalataya at pagsunod. Hindi ho ayon sa pag-ibig. So ganito po yung hirap na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. Sumunod, maraming taong sumusunod at umiiyak sa ating Panginoong Jesus. Sa Lucas 23, 27 hanggang 28, at siya'y sinundan ng isang makapal na karamihan sa bayan at ng mga babaeng nag-iiyakan at nananambitan dahil sa kanya. Datapwat paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag niyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Bakit po sinabi ni Jesus yung salita na yun? Tayo po, basta nakakita ng nahihirapan, para bang nababasag yung kalooban natin. Para bang dinudurog. Di ba? Minsan, nanood ka lang sa YouTube, pamaya-maya dahil sa awa mo, naluluha ka na rin. Di ba? Para bang ramdam mo yung naranasan ng isang tao. Ganun po yung nararamdaman ng mga kababaihan na sumusunod sa nakikita ng hirap ni Jesus. Dahil alam nilang si Jesus ay walang kasalanan. Alam nila na walang ginawa si Jesus kundi tumulong, maglingkod sa kanyang kapwa. Pero bakit sinabi ni Jesus, huwag niyo akong tangisan. Ang tangisan niyo yung sarili niyo at yung inyong mga anak. Ano po ang tinutukoy ni Jesus? Ito po. Kung hindi niyo kilala ako bilang tagapagligtas, at yung anak niyo hindi ako kilala bilang tagapagligtas, pag kayo namatay sa impyerno kayo tutubo. Ang tangisan niyo yung sarili ninyo. Ang kawaan niyo yung sarili ninyo. At kung meron kayong dapat na pahalagahan, magkaroon kayo ng tamang relasyon sa Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, pag tayo po, anak natin, may sakit, ano ginagawa natin? Pinapagamot natin. Diba? Minsan nga, mas mabigat pa yung nararamdaman natin kaysa sa anak natin na may karamdaman. Di po ba? At kahit gaano kalaking gastos meron tayo sa ating anak, hindi natin iisip na napakalaki. Di ba? At kahit paanong hirap dinanas natin sa pag-aalaga sa ating anak na may sakit, hindi natin sinasabing ito'y malaking sakripisyo. Di po ba? Kasi mahal natin anak natin. Ayaw natin mapahama. Pero mga kapatid, mahalaga po yun. Pero meron pang higit na mas mahalaga doon ng pagpapakita ng ating pag-ibig. Ano po yun? Yung pag-ibig sa kanilang kaluluwa. Hindi lang pag-ibig sa katawan, hindi lang pag-ibig na pisikal, hindi lang pag-ibig na personal. Nangangarap tayo sa kanilang pagkain, daramitin, pag-aaral, paghahanap buhay, pag-aasawa. Iniintindi natin yan Mahalaga po yun, tama po yun, pero meron pang higit na mas mahalaga, yung kalagayan ng kanilang kaluluwa. Naibigay man natin lahat sa kanilang tagumpay dito sa mundo, pero hindi natin sila napakilala kay Jesus. Saan pupunta ang kanilang kaluluwa pag sila namatay? Sa impyerno.
Isang araw aakit kayo doon, pagkatapos isang araw gahantay kayo sa mga anak niyo, nasan sila? Ando sa kabilang dako. Hindi niyo na makakita, hindi niyo na makakasama magpakailanman. Yung pong ibig sabihin ni Jesus sa mga babae nag-iiyak, pahalagahan niyo yung kaluluwa ninyo. Hindi lang yung nakikita niyo sa akin na aawa kayo. Ang intindihin niyo, yung kaluluwa. Panglima, dito po tayo magwawakas. Ang pagpako kay Jesus sa krus. At nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinako roon siya sa krus. Ano po yung pako na ito? Ito po yari sa bakal. Nasa 5 hanggang 7 pulgada yung haba. Ito pong aking pointer ay 5 inches. Maaaring ganito o may dagdag pang 2 pulgada yung laki nung haba ng pako. Bagamat sinasabi po na pinakuan siya sa palad, at yun po yung karaniwang alam natin dito, hindi po pwede na ipako dito kasi mabubunot yan sa bigat ng katawan mo. Sa paniniwala po ng mga Israelita, yung palad, hindi lang itong gitna, kasama po itong may pulso. Kaya dito po nakapako sa pulso. Napakuhan po yung paa ng ating Panginoon ay 2 bagay, magkapatong o magkahiwalay ipinako. At sa nakikita po natin ng mga larawan, merong patungan yung paa. Yung po yung nakikita natin, may patungan. Wala akong patungan. Katunayan, ang ipako ng Panginoon Jesus, wala naman siyang tapis. 100% po siyang hubad. Kaya lantad ka, hindi lang sa sakit, pati sa kahihiyan. Na lahat ng tao nakatanaw sa'yo. At ang hirap po doon, hindi naman sila naroon dahil sumisimpatya sa'yo. Nandun sila para libaking ka. Dagdagan yung bigat nung nararanasan mo at hirap. Ito po ay natagpuan ng mga tinatawag po mga archaeologists. Ito po ay bahagi po ng paa, buto ng paa, at ito po ay pako. Yan po yan. Kaya sa kanila pong pag-aaral, dito sa tagliran, nakapako. Kaya kung ito yung kahoy, sa gilid ng kahoy nakapako yung paa mo, magkabilang gilid. Tumayo lang ng matagal, mahirap na. Nakapako ka. Ang dala-dala ng buong katawan mo, nagdadala yung bagitan ng buto. Naranasan niyo bang matinik? O huwag na yung matinik, mga kapatid. Masakit yun eh. Naranasan niyo na magsuot ng sapatos yung may bato sa loob. Yung habang lumalakad kayo, gumugulong-gulong yung bato, hindi mo alam kung paano tapak gagawin mo. Hindi pa nakabaon yun. Hindi pa nakabaon yun. Naranasan nyo magsuot ng bagong sapatos, yung naglilintos yung inyong likod ng sakong? Ang sakit, di po ba? Pero wala yun. Kasi buong maghapon, nandun yung bigat, dala-dala yung buong katawan. Mga ilang kilo si Jesus? Higit kumulang sa mga 70 kilo pinakambaba, 90 kilo pinakamataas. Depende po sa sukat niya. So, ganun po yung hirap at dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ngayon po, doon sa binabasa ko po, yung caption, ito pong mga nakalarawan na ito sa mga pagpako. Sinasabi po nila, dahil meron po tayong tinatawag na nerve sensor
Ito po, yung pong nerve na yon, yung po yung makakaramdam ka ng sakit eh. Para po siyang gumuguhit na kidlat kung saan yung mismong sentro, pababa, pataas, sa lahat ng direksyon. Buong maghapon pong nararamdaman nyo. Tayo, maglakad lang, di po ba? Maglakad ka na lang. Ayaw mo maglakad ng alas 9 hanggang alas 3. Hindi ka hihinto. Hindi ka iinom. Hindi ka kakain. Hindi natin kaya. Di ba? Pero, isipin po natin, yung ganitong hirap. So ito po yung galing po sa Passion, The Passion of the Christ. Kung familiar po kayo sa tinatawag na Shroud of Turin, ito po isang uri ng balabal na sang-ayon po sa sa paniniwala natin ngayon at hanggang ngayon, pinag-aaralan po ang Shroud of Turin. Natagpuan po ito mga 1600 pa at napreserba yung pong pinakatela na sang-ayon po sa marami naniniwala na ito'y pinambalot sa ating Panginoong Hesukristo. So dumaan na po yan sa maraming pag-aaral, mga scientific study. At pinakita po, at sangayon sa kanila, ito pong katawan, kasi po pag po binalot kayo, nakaganyan, yung sugat dito, hindi mababaka sa tagliran, magkabila. Ang babakat lang na sugat, yung sa likod. Ang nakita po nila, binilang nila yung latay ng pinagtamaan nung bakal. 361 na latay. Hindi pa po kumpirmado kung ito nga si Jesus. Bagaman, sinasabi nila, yun yung ginamit sa ating Panginoon Jesus. 361. Wala pa yun nasa magkabilang tagliran. May nagsabi po na Bible scholar, maaring ito, dahil ang Bible ay laging eksakto, at ang bilang po ng number 7 ay kumpleto, maaring yung kumpletong sugat ng Panginoon ay 700. So the Passion of the Christ, kung panunurin po ninyo, mapapansin niyo doon, nakapikit at maga yung isang mata ng ating Panginoon Jesus. Bakit nila naisip yon? Nung pong pinag-aaralan yung Shroud of Turin, nakita nila na may nakapaguhit, palatay, doon sa harapan ng muka, sa tapat mismo ng mata, nung hatawin, kung si Jesus man yun, nung hatawin siya, nung latigo, umikot sa ibabaw ng kanyang ulot, yung dulo'y tumama sa ibabaw ng kanyang mata. Kaya sabi nila, bulag yun. Pisak yun. Kung si Jesus ngayon, hindi po natin tiyak. Yun po yung makikita po natin. So, mahirap ilarawan. At siguro kung tayo makakakita ng mapakita sa atin ng eksakto yung naranasan ng Panginoon, baka mga kapatid, iwanan nyo lahat ng trabaho nyo, gawin nyo lang maglingkod sa Panginoon Jesus. Pero bakit niya ginawa lahat ng pagdurusan ito? Pinayagan niya, tiniis niya. Alam mo bang bakit? Dahil hindi niya nalilimutan yung kanyang misyon. Dahil pag siya'y nasira, pag siya'y nagkasala, hindi niya mabibigyan ng kaligtasan at katubusan ang tao sa lupa. Ibig sabihin, lahat mapupunta sa impyerno. Pero tiniis niya yon dahil po sa atin. Ikasyam ng umaga na ipako si Jesus sa krus. Nagpasimula po niyang sabihin ang 7 wika. At yung ikapito, natapos po ng alas 3, nagsabihin niya, naganap na. At sinabi niya, Ama, sa iyong kamay, tinatagubilin ko ang aking espiritu. Habang siya nakapako, siya ay nilibak at tinuya ng mga tao at mga kawan. 12 ng tanghali, nagpasimulang dumilim. At natapos po ang dilim sa loob ng 3 ng hapon. Bakit po nagdilim? Sangayon po sa mga kalkulasyon ng NASA, National Aeronautic Space Administration, dahil pinag-aaralan po nila yung kalikasan. Napag-aaralan din po nila yung mga
Kaya alam natin yung mga solar eclipse, lunar eclipse, kailan magaganap yan, at pwede nilang i-compute kung kailan mga naganap sa mga nakalipas ng panahon. Alam niyo po ba, sinabi nila, nung araw na ipako sa krus, si Jesus ay nagkaroon ng tinatawag na solar eclipse. Tinakpan ng Panginoon at hindi pinayagan ng Panginoon ng Diyos yung pagdurusang nararanasan ni Jesus. At doon po sa panahon ng kadiliman ay pinataw ng Diyos Ama sa Panginoong Jesus lahat ng ating kasalanan. Ulitin ko, hindi po yung parusa ng tao at pagdurusang inabot ni Jesus ang naging dahilan ng ating katubusan. Yung pong naranasan niya ay pagpapakita po ng pinakamataas na uri ng kasamaan ng tao na pwede niyang gawin sa kanyang kapwa. Pero pinakamataas, dahil hindi niya ginawa sa kanyang kapwa, ginawa niya sa kanyang manlilikha. Yung kasukdulan ng kasamaan po ng tao. At ginawa naman ng Panginoong, ng ating Diyos Ama, yung pinaka masakit para sa kanya. Pero pinakamahalagang dapat niyang gawin ay hatulan yung kanyang anak dahil po sa ating kasalanan upang tayo magkaroon ng katubusan. Ano po ang unang wika ng Panginoon Hesus? Sa krus. Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa. Bakit kailangan sabihin pa ni Jesus yun? Pwede naman sabihin niya, pinapatawad ko sila. Bakit kailangan pa niyang sabihin sa Ama? Papaliwanag ko po sa inyo. Nangungusap po ako sa lahat ng magulang na narito. Pagka yung inyong anak may papatay, anong gagawin niyo? Tutulungan niyo. Ililigtas niyo. Di po ba? Sa mga nakalipas po natin mga pag-aaral, pinakita ko po sa inyo, merong isang lalaki, buhat yung kanyang baby. Merong rumaragasa ng sasakyan. Alanganin na siyang umiwas, alanganin na siyang tumakbo. Papunta sa kanya. Dumikit lang siya sa tindahan. Tamang-tama gumano sa kanya sa sasakyan. Naipit po siya. Napilayan po siya. Pero hindi niya binitawan yung kanyang baby. Sabi niya nung in-interview siya, bakit hindi mo naisip na tumakbo? Ako, wala na akong pagkakataon, pero hindi ko pwedeng bitawan yung anak ko. Di bali ako mamatay, hindi ko papayagan mamatay yung anak ko. Saka hindi sa akin kabayanihan o kadakilaan yung ginawa ko. Kung sino man ang isang matuwid na ama, gagawin din yung ginawa ko. Handa mong ibuwis. Kung halimbawa mayroong kakagat na aso o mayroong ahas na kakagat sa anak mo, ipaglalaban mo. Sukdo lang ikaw mamatay. Magulang ka eh. Hindi papayagan na mangyari sa anak mo eh. Yung may sasakit. Tayo nga, lamok lang, di ba? Galit na galit tayo sa lamok pagka kinakagat yung anak natin. Tapos sasaktan ng ibang tao. Tayo lahat ng pag-iingat, ginagawa natin. So ipaglalaban mo. Diba? Sa palagay lang natin, kung tayo yung Diyos Ama, sinasaktan na yung anak mo, nakikita mo. Ang ganda ng layon ito, sa ganyang pagagawin ninyo. Ano kaya mararamdaman natin? Di ba? Sa totoo lang, kung hahatulan ng ama yung tao, pwede naman eh. Di ba? Pwede naman eh. Karapat dapat naman eh. Pero dahil po ang Diyos ay hustisya, o justice, makatarungan, at dahil sa pag-ibig, mas pinarapat niya na ipakita yung kanyang pag-ibig sa halip na yung kanyang katarungan. At sa halip na ipataw sa tao yung kaparusahan ng kasalanan na nararapat sa atin, sa anak niya ipinarusa. Ayaw nga natin masasaktan yung anak natin, tapos tayo magpaparusa sa anak natin. Ayaw nga natin paluin yung anak natin na masaktan pero tayo pumapalo dahil gusto nating disiplinahin. Sa katotohanan, sa bawat palo na nagawa ko sa anak ko, ako nasasaktan, pero obligado kong paluin dahil ayoko silang manatili sa pagkakasala. Masakit. Mabigat para sa akin. Pero obligado kong gawin.
Yung ama, hindi niya obligadong gawin na payagan si Jesus na makaranas ng ganung dusa. Pero tiniis niya, alang-alang sa pag-ibig sa atin. Kaya ito po mga kapatid, lagi kong sinasabi, ang tao pag nakot sa impyerno, hindi dahil sa tinalikuran siya ng Diyos o hindi siya mahal ng Diyos. Dahil tinalikuran ng Diyos, ng tao, yung Diyos, na nag-aalok na sa kanila ng kaligtasan, na namatay na sa kanilang pagkasalanan. Yan po talaga ang katotohanan. At tayo na mga nakakilala sa Panginoon, tungkulin natin kung may pagmamahal tayo sa kaluluwa ng pamilya natin at mga tao sa sanlibutan. At kung pinapahalagahan natin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, sabihin ko sa inyo, mag-aakay ka ng kaluluwa. Ibabahagi mo salita ng Diyos. Mag-iingat ka sa iyong pagtotoo. Magsusumikap ka sa iyong pananampalataya. Kung talagang buhay sa iyo. At ramdam mo yung ginawa sa atin ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sa Isaiah 53, talatang 6, ang sabi ko ay ganito. Kanina binasa po natin 53, talatang 5. Ito po yung 6. Pansinin. Tayong lahat, na gaya ng mga tupa, ay naligaw. Tayo ay tumungo, bawat isa, sa kanyang sariling daan. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Ipinasan sa Panginoong Jesus ng Diyos Ama yung bigat ng ating kasalanan at pagkatapos po, pinarusa ng Diyos Ama yung kasalanan sa Panginoong Jesucristo. Hindi sa atin. Pero kahit gaano tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid, hindi po ipuwersa o ipipilit ng Diyos na mahalin natin siya. Natanggapin natin siya. Na magsisi tayo ng kasalanan. Ginawa na ng Panginoon, tinapos na ng Panginoon ang paraan ng pagliligtas at inaalok sa atin yung kaligtasan. Dalawa lang gagawin natin. Pagsisisihan at tatalikuran ng kasalanan. Dahil ang kasalanan ang nagpahamak sa atin sa mundo at magdadala sa atin sa apoy ng impyerno. At pangalawa, kailangan tanggapin natin si Jesus na natatangi, nag-iisa lamang na tagapagligtas ng ating kaluluwa. Pag ginawa po natin ito, sabi po sa Bible, siya'y mananahan sa ating puso. Ililigtas ang ating kaluluwa at babaguhin ang ating pong buhay. Huling talata, dito po tayo magwawakas. Sabi po sa Juan 1:12, datapot ang lahat ng sa Kanya o kay Jesus ay nagsitanggap o nanampalataya, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsampalataya sa Kanyang pangalan. Tayo po ay makasalanan, hiwalay po tayo sa Diyos, wala tayong ugnayan sa Diyos, at tayo nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos sa apoy ng impyerno. Magkakaroon lamang tayo magiging anak lamang tayo ng Diyos kapag tayo ay nagdesisyon na anyayahan siyang manahan sa ating kaluluwa. Yun po yung sinasabi niya. Doon lang tayo magiging anak ng Diyos kapag tinanggap natin si Jesus. Sabi po dito sa isang quotation, the Son of God became the Son of Men, so that the sons of men might become the sons of God. Sa Tagalog, ang anak ng Diyos ay naging kagaya ng anak ng tao. Nagkatawang tao siya, ibig ko sabihin. Upang ang mga anak ng tao, tayo ron, ay maging mga anak naman ng Diyos. Para po bang nagpalit ng kalagayan? Nagkatawang tao siya, bagaman siya anak ng Diyos. Upang tayo mga anak ng tao ay maging mga anak ng Diyos. Mga kapatid, lalong-lalo na po sa ating mga panahon,
Kung nais po nating magkaroon ng kaligtasan ng ating kaluluwa, wala pong seremonya, hindi sa mabuting gawa, hindi sa pamagitan ng anumang relihiyon. Ang tangi lamang po natin dapat gawin, taimtim sa puso natin na pagsisihan at talikuran ng ating kasalanan at tanggapin ang ating Panginoon Jesus. At maliwanag pong sinabi sa Bible, ililigtas niya ang iyong kaluluwa. Quote ko lang po ang unang Juan 5:11-12. Ang sabi ko ay ganito, ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Sino ang kausap niya, Apostol Juan? Mga Kristiyano. O mga halo-halo, pero karamihan ay Kristiyano. Nangangaral siya. Kung tinanggap mo na si Jesus, nanahan na siya sa iyo. At dahil nasa iyo na siya, anumang oras, anumang araw, ikay mamatay at lisay ng mundo nito, sa langit tutungo yung kaluluwa. May kasiguraduhan ng kaligtasan. Pero sabi ng Apostol Juan, pero kung wala sa iyo si Jesus, wala siya sa puso mo. At kung wala siya sa puso mo, wala kang buhay na walang hanggan. At pag ikay namatay, tutungo ang iyong kaluluwa sa apoy ng impyerno. Pag nasa atin po ang desisyon. At dalawa lang po pwede natin gawin. Tumanggap, tumanggi. Mapunta sa langit, mapunta sa impyerno. Mahal tayo ng Diyos, ayaw ka niya sa impyerno. Pero kahit gaano kamahal ka ng Diyos, pag tinanggihan mo siya, ikaw ang nagdala sa iyong sarili sa apoy ng impyerno. Maraming salamat po. Tayong lahat ay tumayo at dumako po sa panalangin. Pikit po natin ang ating mga mata, tayo po'y magsiyoko. Magkaroon po tayo ng maigsing paanyaya. Unaunawaan po natin sa umagang ito ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Jesus at sakripisyong ginawa niya para sa ating kasalanan upang tayo kanyang mailigtas. Kung kinikilala po natin si Jesus na siyang tanging tagapagligtas na ibinigay upang tayo mapunta sa langit, handa mo na pagsisihan at talikuran yung kasalanan. Nais ko pong isama kayo sa panalangin kung tataas niyo po yung kamay. Meron po ba? Kung kayo mahihiya, huwag kayo matatakot. Taas niyo lang po kamay niyo, sasama ko po kayo sa panalangin na nagpapasya, nagpapakita na kayo tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. Meron po ba? Huwag po natin payagan na tayo lumabas sa lugar na ito na hindi tayo nakapag-desisyon. Dahil kung wala po tayong ginawang desisyon na tayo po biglang binawian ng buhay, sabi po sa Bible, mapupunta ang ating kaluluwa sa apoy ng impyerno. Meron po ba? Habang nag-iisip po ang karamihan o ang ilan po sa atin dito, namnamin po natin yung sa akin. Maaaring iba sa inyo hindi mapagtaas ng kamay, nahihiya kayo, pero nawa, sumunod po kayo sa panalangin na aking dadalangin kung paano tatanggap sa Panginoon. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Pinagsisisihan ko po ito at aking tinatalikuran. Naanyayahan kita, Panginoon, na manahan sa aking kaluluwa bilang Panginoon ng aking buhay at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat po sa inyong pagdurusa, pagsasakripisyo sa krus upang ako'y matubos sa aking kasalanan. Tulungan mo akong lumago, maging matatag sa pananampalataya at magamit sa iyong kaharian sa pagbabahagi ng iyong salita. Ito'y aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, mananalangin ako ng pangwakas. Salamat po, O Diyos namin sa langit, sa inyong pagpapala. Salamat sa katotohanan na naunawaan namin sa araw na ito kung anong uri ng pagdurusang dinanas ninyo dahil po sa inyong pag-ibig sa amin upang kami matubos sa aming mga pagkakasala at kami madala sa inyong kaharian. Nawa, Panginoon, bagamat hindi namin kayang pagbayan ang pag-ibig na ito, ay makita po sa aming buhay ang katapatan sa pananalangin,
katapatan sa pag-aaral ng iyong salita, katapatan sa pagdalo sa panambahan, katapatan sa pagsunod sa iyong mga kautusan, katapatan na saan man kami naroon, ano man ang aming ginagawa, sino man ang kasama namin, ay makapagbigay luwalhati po kami sa iyong pangalan, sa aming kaisipan, sa aming pananalita, at sa aming pong gawain. Salamat po, dinadalangin namin ang inyong paggabay, pag-iingat sa buong maghapon sa aming paghiwa-hiwalay. Babaon po ang kapayapaan, kagalakan sa aming puso at isipan. At nawa patuloy po namin maluwalhati yung pangalan sa lahat po ng aming gagawin. Ito po ay aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po. Kami ang po ating mga kapatiran bago po.